So, hello po. Ayan, welcome po sa channel ko, Ani Sipcon. At ang itatalakayin po natin ngayon or ang i-explain po natin ngayon ay ang isyong paglabag daw ni Mara Tamundong or Mara Tamundong ay walang nilalabag na Privacy Act data ng mga senior citizen. So actually po, ito po ay talagang, ewan ko ba ha, lagi na po itong pinapaliwanag ni Attorney Quijano sa mga media, mga vlogger, sa radio station, at kung bakit nilalagyan pa rin po ng issue na kung bakit daw kinukuha ang mga data ng senior citizens natin. Siyempre po nag-online registration at si Ma'am Mara Tamundong po ay nabigyan ng authorization ni Attorney Franklin Quijano para mag-online registration. Okay, so si Ma'am Mara po ay kumuha ng mga encoders. So pagka may mga encoders po, kahit po i-check nyo ngayon sa website ng www.ncsc.gov.ph, meron po diyaang mga hinihinging personal data ng ating mga senior citizens. So, ito po ang bagong programa. So, actually, 2019 pa po ito, pero ngayon lang ito naisa sa katuparan. Ngayon lang nagagawa ba? Okay? So, yun na nga, pagka yung pumunta po kayo dun sa website na yun, ay manghihingi po ng personal data ng senior citizens. Kasi nga po, ang requirement nga po ay senior citizens, which is 60 years old. Yan, 60 years old. Pagdating doon ay makakakita ka doon ng register now. Okay? So, makikita mo ron name. Siyempre, kahit saan naman po pag mag-fill out o mag-fill up ng mga form, parang form po ito eh. Siyempre, bibigay mo po yung name mo, age mo, birthday mo, kung saan ka nakatira. Ano pa ba yung mga nandun? Ano pa ba? Kung meron kang asawa, married ka ba, hiwalay ka ba, ganun. Then, doon sa bandang gitna, ay tatanungin kung may mga anak. Ilalagay doon yung mga anak. Siyempre, for beneficiary, halimbawa, kukuha ng pension ng ating mga senior citizens. Siyempre, yung mga nakalagay lang doon na beneficiary or mga anak, ayan, ang pupunta na lang doon kung saan kukuha. Siyempre, hindi naman lingid sa ating kaalaman yung ating mga senior citizen ay hindi laging malakas. Siyempre nagkakasakit din na, lalo na senior citizen na, 'di ba? Hindi na ganun kalakas katulad nating mga malakas-lakas pa ang tuhod. Kaya meron silang beneficiary doon. At sa bandang baba na ay kung ano yung mga skills mo, may mga special skills na tinatanong. Ganun po ang re-register sa online registration. Kaya makukuha talaga ang data, okay? Para naman po ito sa ating mga seniors. Para po doon nga po sa dulo ay tinatanong kung may sakit. Ano ang iniindang sakit nito? At kung nakakapagpa-check up pa ito, meron pa nga po doon na nakalagay na ano ang iniinom mong gamot. Yan, tinatanong lahat. At kung nakakapagbiyahe pa ba ito, yan, meron pa yung ganyan. So, ganun po ang pag-online registration po, okay? So, ito po talaga ay talagang kailangan po masagutan ng ating mga seniors para po sa programa ng ating mga seniors ng ating Pangulong BBM, okay? So, si Ma'am Mara po ay naatasan po or nabigyan ng authorization. Authorized po siya ni Attorney Franklin Quijano. Okay? Siya po yung chairman ng National Commission of Senior Citizens.
Kaya po, wala pong nilalabag si Ma'am Marang Privacy Act. Hindi naman po siya kukuha, magtatawag ng senior at i-invade na lang po yung privacy ng senior citizen. Hindi po. Para po ito sa kabutihan ng ating mga seniors. Kaya po kinukuha yung data ng mga seniors para po sa paghahanda ng mga gamot, ng mga ospital. Tinatanong po roon or kinukuha po roon yung PhilHealth. Tinatanong kung may PhilHealth na ang isang senior or may ID ng isang senior. So, napakaganda po talaga, napakaganda. At sana po ay wag na nating isyuhan ito, okay? Wala po siyang nilalabag. Wala po siyang nilalabag na Privacy Act ng mga senior citizen. God knows po, ganun po. Kahit na po, ngayon din po, pumunta kayo sa sa Google muna ha, www.ncsc.gov.ph. Yun po ang mga question doon, okay? So, sa government po ito. At legit ito, hindi po ito nanghihingi ng pera. Okay? Hindi po ito scam. Hindi po ito politics. Okay? So, para po ito sa mga senior citizen natin, tinutulungan lang natin ang mga senior citizen natin na hindi nakakakuha ng pension mula pa nung nakaraang mga taon. Okay? So, napakaganda po. Wag na po natin isyuhan. Okay? So, maawa na po tayo sa mga senior citizen natin na umiiyak dahil hindi sila nakakakuha ng pension kahit man lang pambiling gamot. Ang mga gamot ay napakamahal, hindi nila na bibili ito ng libre, hindi nila nakukuha ng libre. So, dito po sa National Commission ay pwede po silang makakuha ng libreng gamot, libreng check-up. Okay, so, yun na lang po ang aking masasabi. Hindi po totoo na lumalabag si Ma'am Mara sa Privacy Act ng mga senior citizen. Okay? So, maraming salamat po at tumulong na lang po tayo sa ating mga senior citizen. If marunong na po kayo or mapapanood nyo po itong video ko, ganun po ang paliwanag sa pagre-register ng ating mga senior citizen. Okay? Tingnan na lang po natin sa mga susunod na taon at or sa 2024. At ang ating nalalaman ay isa sa katuparan na ito. So, gagana na ito. Okay? Gagana na ito. Kaya, matuwa na tayo mga senior citizen. Good news na po ito sa inyo. Okay? Pagka may nakita po kayong senior, kung pwede lang po, tanungin nyo na lang po kung nakaregister na sila sa Senior Citizen National Commission of Senior Citizen dahil po next year ay gano'n na po. Ililipat na po ang pension ng ating mga senior citizens sa National Commission. Okay? Yun na lang po ang maipapaliwanag ko sa inyo at maraming salamat po sa pakikinig. Ayan.